Wednesday ngayon. Dapat Monday mag-check-in ako pero nawala sa isip ko eh. So ngayon na lang. So timbang ko 74.3 or 74.4. Isang linggo kung walang buhat. Pero yung kain ko naman, nagtatrack pa din ako. Track pa din ako. So yung calories ko buong linggo, ito. Okay guys, so isang linggo ako nagpahinga. Andito pa din ako. Isang linggo din akong hindi nag alas 4. Hindi actually parang lagpas isang linggo ako na hindi nag alas 4. So share ko lang din sa inyo yung experience. So una sa lahat kaya ako nagpahinga ng isang linggo kasi nga sumakit yung likod ko pero okay na ngayon. So sumakit naman siya in a good way. So parang na-decompress yung likod ko. So, sumakit siya. Pero naramdaman ko na although kahit masakit siya, parang bumalik siya dun sa dati niyang pwesto. Kasi gumanda yung motion ko dun sa side na sumakit eh. So, ngayon, gumaling na siya. Kaya, nawala na yung sakit. Kaya nakapag-workout na ulit ako. So, yun lang naman yung update. Wala naman nagbago. Pero, update ko lang din kayo. Dun sa araw na tumigil ako, so, parang nung tumigil ako, parang inisip ko na parang unti-unti na naman akong nilalamon ulit ng ng anxiety ko na hindi na naman ako nag-aalas 4, na parang hindi ko na naman nagagawa ulit yung gusto ko. 'Di ba? Yung kailangan kong gawin. Parang hindi na naman ako nagli-live up ulit sa expectations ko. Pero yun nga, kahapon hanggang sa nag-decide ako, parang nung pabalik na ako ng alas 4, actually nung last, ano ba ngayon? Wednesday. Nung Monday mag-aalas 4 na dapat ako. Pero hindi ako nakapag-alas 4. Hindi ako nakapag-alas 4 dahil masyado akong nalibang ulit eh. So, nagtry ako maglaro ng computer games ulit. Nagtry ako mag-Dota. Number one, distraction para sa akin. Nadidistract ako pa nagdo-Dota ako. Parang nalululong ako doon. Although, wala namang masama sa pagdo-Dota, lalo na kung may control ka, di ba? So, pero naalala ko dati nung nagdo-Dota ako, na nandun ako sa sobrang hindi magandang mindset. Yung tipong naglalaro ko ng Dota para makalimot lang. Kasi nakakakuha ka ng ng dopamine sa pagdodota eh. Pero yun nga lang, after mo makuha nun, nag-e-enjoy ka sa pagdodota pero hindi mo talaga nasosolve yung problema mo. Di ba? So hindi siya magandang takbuhan. Magandang magdota kung nag-e-enjoy ka. So ngayon, na-enjoy ko na mag-Dota ulit kasi actually wala naman, alam ko na, nagdo-Dota ako dahil gusto ko maglaro, hindi dahil para takpan yung nararamdaman ko. So, sinishare ko lang sa inyo kasi yun naman talaga yung nung nandun ako sa sobrang depressed na stage, yung Dota yung parang naging takbuhan ko eh. Pero, actually, hindi siya magandang takbuhan. Kasi tinatapalan mo lang yung kalungkutan mo. Walang nangyayari sa'yo. Eventually, kailangan mong umalis doon at harapin yung kailangan mong harapin. Hindi mo siya matatakbuhan. So, sinishare ko sa inyo kasi yun yung kailangan yung gawin. So, kung may pinagdadaanan man kayo ngayon, tapos may ginagawa kayong bagay para pagtakpan lang yun, kailangan nyo ng gumising. Kailangan nyong gumising at gawin nyo yung nararapat nyong gawin. So, kailangan nyo munang iwasan yung mga bagay na nakaka-distract sa inyo na hindi nakakatulong sa inyo. Although, mahirap siyang gawin. Mahirap siyang gawin eh. Lalo na pag nasisimula ka. Mahirap siyang gawin pero
it will take a lot of energy para gawin siya. Kasi parang nasanay ka na dun eh. Dun ka na nag-e-enjoy eh, 'di ba? So hindi siya madali, pero kaya niyong gawin siya. Huwag niyo lang i-overthink. Gawin niyo na lang. Gawin niyo na lang, 'di ba? So actually ngayon nung nakapag-gym ako, gumanda yung pakiramdam ko ngayon, gumanda na ulit yung mood ko. Tapos nag-ano din ako, nag cold shower na rin ako. So everyday na balik na ulit ako sa 4 AM, tapos everyday na rin ako magko-cold shower. Ang sarap ng pakiramdam kanina. Sobrang sarap. Sobrang sarap ng pakiramdam. So ngayon naman hindi pa naman ganun ka masyado kalamig dito, pero malamig na. Parang ano na, parang Baguio level na. So yung tubig sa umaga, malamig na talaga. Malamig na, pero lalamig pa yon once na mag-November, December, doon talaga malamig. Doon na yung mas exciting na mag-cold shower. So, yun lang naman. So, ang pinakamagandang lesson na lang siguro na masishare ko sa inyo. Yung dopamine kasi parang yun yung currency, currency natin eh. Dopamine. Kasi yun yung hormones, happy hormones. Tama ba? Happy hormones ba yun? Teka nga, i-google ko nga. Google natin, confirm natin. Okay, tama nga ako. So, yung dopamine is yung happy hormone. Okay? So, ngayon, nakukuha na natin siya instantly ngayon eh. Yung dopamine. Nakukuha na natin siya instantly ngayon eh. Minsan, wala na nga tayong downtime eh. 'Di ba? So, kaya ka na de-depress dahil wala ka ng downtime. Kasi, pag naboboring ka, mag-i-scroll ka sa cellphone mo. 'Di ba? Pag naboboring ka, mag-i-scroll ka sa cellphone mo. Ang dami, yun, nasasayang yung oras mo doon. Okay lang sana kung yung kinukonsume mo sa cellphone mo is magandang content. 'Di ba? Pero ngayon, kaya sa Facebook dahil sobrang toxic ng mga nakikita ko eh. Parang nakakalungkot na ganun yung kinokonsume nung mga tao. Tapos aliw na aliw sila doon. Patol na patol sila doon. So, pag nahaaliw ka sa ganung content, yung walang laman, kung ano yung kinukonsume mo, pinapasok mo sa utak mo, dahan-dahan nagiging yun ka din eh. Kung basura yung pinapasok mo sa utak mo, nagiging basura din yung pakiramdam mo, 'di ba? So, napaka-importante na yung social media gamitin mo sa tamang paraan eh. Huwag mo siya gamitin sa maling paraan. 'Di ba? For example, alam nyo na, hindi ko na 100% ako na alam nyo na yun nga ako yung nagko-coach kay Kong, 'di ba? So, may nakita ako na may mga bad comments. May mga nakita akong bad comments. Sabay hindi naman ako nagalit, pero parang sabi ko, ang lala. Ang lala na nangyayari sa Pilipino. Kasi bakit ganun? Bakit may masasabi kang masama? Bakit may masasabi ka pa ring masama sa napakagandang bagay, sa napaka-positive na bagay? Parang yun yung hindi ma-process ng utak ko. 'Di ba? May masasabi ka pang masama. Kaya alam mo, ang pinakamaganda na lang talagang ang pinakamaganda mo na lang gawin talaga is gawin mo yung anong gusto mong gawin eh. Huwag mo isipin yung isipin ng ibang tao eh. Yun yung key mo eh. Kasi kung ibabase mo yung gagawin mo sa feelings ng ibang tao, sa approval ng ibang tao, ako nagsasabi sa'yo, masisira ka, mawawala ka sa sarili mo. Hindi ikaw yung magiging tunay na ikaw. Hindi magiging ikaw nga yung tunay na ikaw.
Parang ako, nung mataas yung following ko sa Instagram, nasa 35K yata ako nun. Hindi naman yun yung gusto kong audience eh. Kaya hindi na ako bumabalik dun eh. Kasi kung gusto ko lang paramihin yung followers ko sa Instagram, napakadali lang eh. Maghubad ka lang, pakita mo lang yung abs mo. Content mo araw-araw, puro ganun. Dadami followers mo, yun nga lang, fa-follow ka ng tao, yung mga magiging followers mo, hindi yun yung gusto ko eh. Hindi yun yung gusto kong followers eh. So, ngayon, ginagawa ko yung gusto ko. Leading by example. So, kung ano yung nararamdaman ko, yun yung pinopost ko. Diba? Kasi, yun naman yung katotohanan, hindi naman palaging masaya eh. Yung biyahe. So, gusto ko mapanood nyo yung kung paano talaga yung biyahe. Kagaya ngayon, sinasabi ko lang, kinikwento ko lang sa inyo, nakikwento lang ako sa inyo ng normal, hindi, kinikwento ko lang kung ano yung mga gusto kong sabihin. Kasi, based lang sa nararamdaman ko lang, hindi ko na kailangan i-edit. Gusto ko lang ng kakwentuhan, di ba? So, yun lang naman, di ba? Sobrang nakakalungkot. Pero alam ko din kung bakit nila nagagawa yun eh. Kung bakit sila nakakapagsabi ng ganun eh. Na kahit maganda yung isang bagay, hahanapan nila ng anggulo na para may masabi lang silang pangit dun sa isang bagay na yun. Kasi sila mismo, kung ano yung sinasabi mo kung ano yung lumalabas sa bunganga mo, negative na lumalabas sa bunganga mo, actually, yun eh, nagre-reflect yun sa'yo eh. Nagre-reflect siya sa'yo eh. Alam nyo kung bakit? Nanggaling din ako dun eh. Nung nandun ako sa sobrang depressed ako, na parang feeling ko behind ako sa lahat ng bagay dahil hinayaan ko lumubog yung sarili ko eh, parang hindi na ako lumaban sa buhay. Parang ganun. Lumabot ako sa ganung point eh. Na hinayaan ko nila, tinanggap ko na lang yung mga nangyayari araw-araw. Yung tipong tulog ka ng 16 hours, 16 hours ka ng tulog, pagising mo, inaantok ka pa din. So, tangina, deep shit talaga yung nangyari sa akin nun, guys. Sobrang lala nung nangyari sa akin nun. Pero, tingnan mo naman kung nasan tayo ngayon, di ba? Nakabalik tayo. Resilient lang talaga. Resilience lang talaga yung kailangan. So, kaya naiintindihan ko yung mga ganong tao. So, naiintindihan ko kung bakit sila ganon. Kung bakit hindi nila magawang maging masaya para sa ibang tao at hinahanapan pa nila ng kung ano yung pwede nilang pangit na masabi. Kasi ngayon, nung nandito na ako sa stage na to, wala na akong ganun eh. Kumbaga pag nakakakita ako ng success story, automatically nararamdaman ko masaya ako para sa tao na yun kahit hindi ko siya kilala. Ganun yung nararamdaman ko. Kasi parang gusto ko lahat ng sa paligid ko paangat lahat. Positive lahat, 'di ba? Simula din ng mga lahat ng mga kinukonsume ko, lahat ng mga binabasa ko, pinanonood ko, puro positive na bagay. Pinalitan ko yung mga negative thoughts ko ng positive na bagay. Nagbago lahat eh. Binawasan ko yung negative self-talk. Nagbago lahat. So, trabahuhin niyo yun, guys. Kasi sa totoo lang, lahat naman tayo may kanya-kanyang laban sa kahit sino pa, kahit pa yung idol nyo na sobrang nakikita nyo successful na sa buhay. Sigurado may daily battles pa din niya sa utak niya. So, lahat tayo pantay-pantay lang. Lahat tayo pantay-pantay lang. Kasi kung wala ng challenge, hindi ka na nakakaramdam ng kahit anong challenge sa buhay mo. Hindi ka na nabubuhay nun. Hindi na masaya yung buhay nun pag ganun. Kasi hindi ka naman pwedeng paano ka magiging masaya kung hindi ka nagiging malungkot, di ba? Ganun lang yun eh.
Kung palagi ka na lang masaya, 'di ba? Paano mo malalaman kung ano yung masaya kung palagi ka na lang masaya? Hindi mo na mapapahalagahan yung mga moments na talagang masaya kapag hinahanap mo na lang yung saya palagi. Lalo na sa mga ano, lalo na sa mga ano ba yan, sa mga mabibilis na sources ng saya, kagaya niyan, panonood ng Netflix, pagkain ng matatamis na mga masasarap na pagkain na alam mong bawal na sa'yo. Kung bawal na sa'yo, kasi sa akin nga, sa diet ko nga, wala namang bawal sa akin eh. Di ba? Pero kung alam mo nang nakakasama na sa health mo at wala ka na, hindi ka in good shape, tapos patuloy mo lang nilalason yung sarili mo. Di ba? For example, may gout ka na, tapos patuloy mo pa rin nilalason yung sarili mo sa mga bagay na alam mong bawal sa'yo. Yun na yung mali. Di ba? So parang haba na nitong ano, hindi ko rin alam kung actually may kabuluhan ba tong sinasabi ko ngayon. Pero at least na-share ko lang sa inyo kung ano yung gusto kong sabihin ngayong araw. So yun lang naman. Moral lesson. Yung moral lesson natin sa ngayon na natutunan ko talaga. Actually, matagal naman na to dapat eh. Matagal na to eh. Na wag mong pansinin yung sinasabi ng iba. Gawin mo yung alam mong kailangan mong gawin. Wag mong pansinin yung sinasabi ng iba. Kasi may masasabi talaga sila kahit anong gawin mo. Gumawa ka ng mabuti, may masasabi pa rin sila. Pagka wala kang ginawa, may masasabi pa din sila. 'Di ba? So, gawin mo yung kailangan mong gawin. Tapos pag ginawa mo 'yun, maniwala ka. Maniwala ka. Pati yung mga tao sa paligid mo, maniniwala din sila sa'yo. Kasi naniniwala ka eh. 'Di ba? Actually, hindi mo kailangan na maniwala yung ibang tao sa paniniwala mo. Basta naniniwala ka sa sarili mo, yun lang yung kailangan mo. Sabihin mo, maniwala ka lang talaga. Believe. Paulit-ulit. Kaya ako sinasabi yung believe. Kasi nakalimutan ko na, nung nandun ako sa depressed na stage, nakalimutan ko nang maniwala sa sarili ko eh. Yun yung pinaka-importante eh. Maniwala ka sa sarili mo. Importante. Kaya ako guys, sinasabi ko to ng legit talaga. Naniniwala ako sa inyo. Naniniwala ako na lahat tayo kaya natin puntahan yung gusto natin puntahan. Pero syempre, hindi madali yung biyahe, 'di ba? Hindi madali yung biyahe, pero kung hindi ka susuko, makakarating ka doon. Yun lang, 'di ba? Kasi tangina pahaba na ng pahaba 'to eh. Papunta na naman ako palaktaw na naman ako sa kabilang topic eh. Pero last na 'to ah. So, isa pang proof na isa pang proof na pag hindi ka sumuko, dadating ka talaga doon. Kasi nga nung peak ng injury ko 2019 or yung peak yata nito 2021. 2021 yung peak nito na gumapang na yung sakit hanggang dito. Tapos 7 out of 10 yung sakit. Nung time na yun sinasabi ko sa sarili ko na makakalagpas din ako dito. Makakaalis din ako dito. Although nung time na yun hindi ko alam kung paano ako makakaalis doon. Pero alam mo sinasabi ko sa sarili ko noon, hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Pero alam kong makakaalis ako dito basta hindi ako susuko. Tangina. Yun yung kinikilabutan ako. Yun yung sinasabi ko dati. Tingnan mo nga naman ngayon, putang ina, dito na ako. Maganda na yung pakiramdam ko. Naayos na yung katawan ko. 'Di ba? Ang ina, kaya talaga. Kaya talaga. Hindi mo lang alam kung paano, wag ka lang mag-expect kung paano ibibigay sa'yo. Tanggapin mo lang lahat ng mga pagsubok habang basta lumaban ka lang sa lahat na nangyayari sa'yo.
Huwag ka lang sumuko. Gawin mo yung best mo every pagsubok, maging positive ka lang. Tuloy mo lang yung ginagawa mo. 100% sure ako dadating ka dun eh. 100% sure ako dadating ka dun eh. Kaya itong goal ko sa YouTube na to, putang ina, ako nagsabi sa inyo, 100% ako dadating ako dun. Ako nagsasabi sa inyo. So, sinasabi ko lang din to hindi para magyabang kasi sinasabi ko to kasi balang araw, panonoorin ko ulit tong sarili ko na to. Gusto ko na pag pinanood ko to next year. Kasi ngayon isipin nyo 2,000 subscribers na tayo. 2,000 subscribers na. Parang dati, ang bilis umangat ng YouTube ko eh. Dati 700 yan, tapos naging active yata ako na isang buwan, naging 1.7. Ganun kabilis, isang buwan lang. Tapos, nawalan ako ng gana, parang sinasabi ko sa sarili, ano ba yan? Yung iba nga, 200 subscribers na, sabay ako, 1.7 lang. Tangina, gaano ako kakupal mag-isip nun, di ba? Sobrang kupal mag-isip ang puta. So, yun eh. Huwag mong isipin, maging grateful ka sa lahat na nangyayari sa'yo. Isipin mo ngayon yung 2,000, sobrang grateful ako dun. Sobrang grateful ako na umabot ako dun. Umabot ako sa 2,000. So yung 2,000 na yan, magiging 3,000. Yung 3,000 na yan, magiging 4,000. Putang ina, hanggang maging 1 million na yan. Ito na yun. Hindi ako titigil dito, guys. Hindi na ako titigil dito sa kagaya na sinabi ko, hindi na ako titigil. So basically, itong ginagawa ko ngayon, lag ko lang din to. Para pagtanda ko, may panonoorin ko yung sarili ko na, tangino, nagkatotoo yung sinasabi nitong mokong na to. Andito na siya ngayon. Ang sarap, parang ang galing eh. Kasi lahat naman tayo nangangarap eh, di ba? Lahat naman tayo may gustong gawin eh. Tangina, ang haba na nito. Sige, dito na lang tayo. Wala nang edit to guys Rekta post na to Believe.